Gusto mong kumain ng gulay pero yung kakaiba naman. Tara, samahan mo kong gumawa ng lunch, pwede din pambawon at pang merienda. Naku, tamang-tama to sa mga mommies na nahihirapan pakainin ng veggies ang kanilang mga anak. O diba, talaga namang mapaparami ka ng kain. Don't worry, tituro ko sa inyong paano hindi mamantika. Hiniwa ko nga lang itong dulo ng cabbage or kilala nating mga Pinoy as pechay bagyo na tinatawag ding napa cabbage or Chinese cabbage. Chinek ko na nga isa-isa yung dahon at hugasang mabuti kasi minsan meron dyan sumisingit ng mga linta. Asintabi po. Next, ito nga yung gamit na gamit kong vegetable cutter. Multifunctional siya kasi ang dami niyang balat, iba't ibang laki, iba't ibang nipis. Yun nga lang, medyo makapal yung nakuha ko para sa carrot. Dapat yung mas manipis. Bale, iba-blanch naman natin siya mamaya. Meron ako ditong spring onion gagamitin ko mamaya sa sauce na ituturo ko din sa inyo kasama ng video na ito. Pero optional lang yan. Kung wala kayo, don't worry. Nakakatuwa nga itong nabili kong pork samgyupsal. Lean siya, malaman at hindi mataba. Kukuha lang ako ng kaunti para ibang ulam naman yung iba, diba? Tipid-tipid din. Ikaw na naka-black na t-shirt. Anong pagkain mo ngayon? Comment down below para ma-shoutout naman kita next time. Gamit ang aking napaka-cute na kaserola by Massflex, magpapakulo lang ako ng tubig. Nalalagyan ko ng pampalasa, asin at buo-buong paminta na yung inilagay ko. At habang hinahantay ko yung kumulo, ihanda ko muna yung iba pang mga sangkap, diba? Multitasking tayo. O diba, basa-basa din ang damit ko. Hindi na nakapag-ayos ng sarili dahil nga kailangan na magluto ng ulam at gutom na sila. Maglalagay lang ako dito ng cornstarch para talaga ng mga mas crispy at mas maganda yung pagkaka-golden brown. Kung wala naman, pwede namang flour ang gamitin nyo. Nilagyan ko lang din ng pampalasa, asin at paminta. At kung meron pa kayo dyan mga paborito nyong herbs and spices, pwede nyong ilagay. 2 itlog, babatiin ko lang yan. Next naman yung breadcrumbs na kinapos pa. Buti na lang may stock ako dito. Maganda yung breadcrumbs na resealable na para kapag hindi mo naubos, pwede mo ulit ma-stock, diba? Maitago. Sure ka na hindi papasukin ng mga langgam. Sure nga ba? Kasi ang galing ng mga langgam magbubutas. Once na kumukulo na yung inyong tubig, ihulog nyo na yung inyong mga pork. Sa nipis ng cut ng mga pork na ito, kaya naman napakabilis lang maluto and hindi ko din siya i-overcook kasi lulutuin pa siya mamaya. Syempre, wag nyo itatapon yung pinagpakuluan. Ako, nandyan yung katas at yung sustansya, kaya pwede nyong gawing soup yan. Egg drop soup. Meron akong recipe niyan. Check nyo lang sa aking mga uploaded videos. Meron tayo dyan sa Facebook, Instagram at YouTube. At syempre, dito ko na rin lulutuin yung aking carrot at yung aking cabbage. Iba-blanch lang natin siya. Make sure na hindi nyo i-overcook yung inyong cabbage. Ayan, check ko kung pwede na siyang marolyo. Tapos hinango ko na nga dahil mahirap na kapag ma-overcook, magpipilas-pilas yan. I-roll na nga natin yung ating cabbage. I-assemble lang natin yung mga fillings. Kung ano yung mga napili nyong vegetables, ako carrot, and then yung aking meat. Pagkatapos maglalagay lang ako ng spring onion. Naghiwa pala ako ng malalaki kanina, tas yung dulo, ipang-garnish ko lang siya o kaya ipanglalagay ko sa sauce. Para maisara nyo, ang technique ay huwag nyong pupunuin yung dulo ng cabbage. Kailangan may matira pa siyang space. Tapos kusayang didikit, kusayang sasara. Kung napuno nyo naman at hindi nyo maisara ang isang technique, ay gumamit kayo ng toothpick. Isasara nyo lang siya sa pamamagitan ng toothpick. Aba, syempre yung malinis. Next, babalutin lang natin yung cabbage dito sa ating cornstarch mixture. Nilagyan ko lang ng mga pampalasa. Nakita nyo naman kanina. Make sure na makoat lahat and then top the excess. Pagkatapos gamit yung inyong isang kamay, ilagay naman natin at balutin ang ating egg mixture. Again, make sure na malagyan lahat. Pagkatapos yung inyong isang kamay na medyo tuyo, ipangbalot nyo naman ng breadcrumbs. Ulitin lang hanggang sa maubos natin ang ating mga cabbage roll. Tip para mas makoat yung maigi, dapat kung anong kamay yung ginamit nyo dun sa tuyo lang, and yung kamay na ginamit nyo sa basa lang, ganun. Once natapos na ang pagkukoat, pwede nyo yung ilagay sa ref at pwede din namang iprito nyo na. Pero gagawa muna tayo ng sauce. Sa isang bowl, maglalagay lang ako ng Greek yogurt. Ito, mas healthy version ng ating sauce, pero kung tipid-tipid, pwedeng mayonnaise na lang lahat ang gamitin. Ito, paghahaluin ko ang Greek yogurt at mayonnaise. Maglalagay lang ako ng pampalasa, asin at paminta, at maglalagay ako ng garlic. Maglalagay din ako ng konting honey para mas masarap at mas mabalance yung lasa. Pwede din namang sugar kung walang honey. At kung marami naman kayong collection dyan ng mga herbs and spices, aba gamitin nyo yan. Ito, gagamit ako ng Cajun seasoning at ng cumin. Marami pa kayong pwedeng ibang gamitin. Hindi naman kailangang deep fry, naglagay lang ako ng mantika at make sure na tama ang init bago nyo iprito para ma-achieve nyo yung crispy and golden brown. And isa yan sa number 1 tip natin para hindi sumipsip ng mantika yung ating mga ulam. Dapat tama ang init ng inyong mantika para malaman. Pwede kayong maglubog ng inyong wooden spoon or wooden chopsticks, and then pag nagsisizzle na, ayun, pwede na kayo magprito. Isa pang tip para hindi sumipsip ng mantika yung inyong mga fried dishes, make sure na patitiin or i-drain nyo siya ng patayo, wag pahiga, kasi pag pahiga, maka-absorb din yan yung mga mantika at magiging sagi siya at hindi mapapanatili yung lutong ng inyong mga niluluto. Mas maganda kung meron kayong mga wire basket
Ilagay nyo lang ng patayo. Pagkatapos, kapag ka na-drain na maigi yung mantika, tsaka nyo ilipat sa inyong pinggan na merong kitchen towel or kitchen tissue. Ayan, ready na ang ating crispy cabbage roll. Pwedeng pambaon, pang lunch, pang merienda. Okay, ASMR muna tayo para naman magkatikiman na. O diba talaga namang nakakatakam at napakasarap nito. Kaya naman i-try nyo na once again. Ako nga pala ang inyong kusinerang ininera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog. Sarap. Teka lang, hindi ko pa nabibidyohan. Taste test. You tell me the taste. Honest review. Go. So, how was it? What is that? Anong klaseng ibig sabihin nun? Ha? Is it good? Mama people. Ah, okay. Sorry. My bad. Konti lang sauce. So, how was it? Good at it. I give it a 10 out of 10. Thank you. Okay, don't talk when your mouth is full.